Upang mawakasan daw ang red tape sa gobyerno, ang tinaguriang Ease of Doing Business na isang batas sa pagpapadali ng transaksyon, hindi lamang sa malalaking tanggapan ng government agency umano ipinatutupad, maging sa pinakamaliit na government unit o ang barangay level. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2019-177 na inilabas ng DILG noong October 17, 2019, o ang Guidelines in the Integration of the Issuance of Barangay Clearance in the Permitting Process of Cities and Municipalities, dito malinaw na inaatasan ng DILG ang mga LGUs na ang koleksyon sa barangay clearance at barangay permit ay nasa kanila ng mando. Habang nakasaad din sa guidelines na kailangan ding iintrega ang naging koleksyon para sa barangay. Ayon kay DILG Pampanga Director Mirby Fabia, may kalakip dapat itong ordinansa o resolusyon ng Sangguniang Bayan. Actually, last 2019 pa ho kami naglabas ng guidelines for that. So, we are expecting na by now ay ginagawa na ng ating mga local government units yan. Siyempre po, opo, yun talaga, meron talagang kailangan magkaroon. Kasi batas yan pag-i-impose ng permit yan, pag-i-impose ng mga fees. So, kailangan talaga meron silang ordinansa. Ayon kay Director Fabia, guided ang mga LGUs o may padron pa sila sa pagbalangkas ng ordinansa na dapat isaalang-alang ng konseho. Para sa barangay unit, kinakailangan ng otorisasyon upang mapairal ang batas na ang koleksyon ay sa Treasurer's Office ng city o ng municipality. Sa pagbabantay ng CLTV News Team sa implementasyon ng integration ng koleksyon sa 505 barangay at 2 component cities at 19 na munisipalidad sa Pampanga, napukaw ang aming atensyon sa independent city ng probinsya, ang Angeles, dahil sa sumbong ni Barangay Balibago Chairperson Tony Mamak. Malinaw na sinasabi na ang sisingilin nyo, city, municipality, ay yung halagang itinakda ng lahat ng mga barangay ayon sa kanilang approved barangay revenue code. Malinaw yon. So dito hindi napatupad yun? Hindi natupad yan. Anya, ang binalangkas kasing ordinansa ng syudad hindi sumusunod sa guidelines ng DILG. Isa umano dito ay ang tax code na dapat maging basihan sa paniningil ng barangay clearance at permit. Sa page 2 ng City Ordinance No. 562-2020 na inilabas lamang noong December 22, 2020 ng City Council, mababasa sa Section 6 o ang Collection of Barangay Business Clearance Fees na ang Treasurer's Office na ang maniningil at dito kapuna-po ng may standard rate na itinakda na pinagtibay ng ordinansa. Dito ang mga maliliit na negosyante o micro-entrepreneur na may puhunan hanggang 3 milyong piso ay magbabayad ng 500 piso. Ang mga nasa hanay naman ng mga small entrepreneur na may puhunan ng hindi hihigit sa 15 milyong piso ay magbabayad ng 1,000 piso. Ang nasa classification ng medium na may puhunan o capital na 100 million, ang babayaran ay 3,000. Ang mga malalaking negosyante naman na may higit sa 100 milyong piso ay patentado ang barangay business clearance sa 5,000 piso. Sa panig ni Kapitan Mamak, hindi maaaring pag-isahin o gawin ang standard o magkakapareho ang tax revenue code ng mga barangay sa Angeles City. Iyon ay dahil nagkakaiba ito ng laki ng pangangailangan at classification, lalo na sa tulad ng Barangay Balibago na business district ng lungsod. Habang lumalaki ang mga negosyo na nakatayo sa isang barangay, lalong lumalaki ang responsibilidad ng mga namumuno. Sa 2 pahinang Barangay Resolution No. 196/2020 ng Barangay Balibago sa kanilang pagkwestiyon sa naturang ordinansa, tinatayang bababa umano ng kulang sa 4 na milyong piso ang barangay annual income. Kung ito'y maipatutupad, ang resulta niya nito ay maaaring magpakompromiso sa pribilehyo at serbisyo publiko ng Barangay Balibago. Ngayon, sa nangyaring ito na uniformado, no, uniform na, 500, 500, 500 na, ang mangyayari ito ay cost cutting. Ibig sabihin, it's either na magtanggal kami ng mga mamamaya, mga nagtatrabaho,
magbawas kami ng sweldo, at iba pang mga bagay-bagay na magtitipid kami. Sa pagsangguni ng news team sa DILG kung may basihan ng reklamo ni Kap Mamak, base sa Annex 2 ng DILG Guidelines, sa Section 4 nakasaad dito ang barangay clearance rate fee na pagbabasihan ng LGUs ay alinsunod dapat sa Barangay Revenue Ordinance. Naayon naman kay Pampanga DILG Director Mirvi Fabia, isa ito sa pinakikitunguhan ng DILG dahil ang ilang mga barangay hindi updated ang kanilang tax revenue code. Tama naman po, no? Kasi ang problema natin kasi ngayon, ang barangay natin, kasalukuyan pa rin sila nag-update ng mga tax code nila. So, yung ibang mga tax code kasi, pasay na, matagal na, hindi na applicable sa sitwasyon ngayon. So, ngayon po ay kasalukuyang, we are providing technical assistance to our barangay officials. Sinikap ng news team na kuhanan ng panig ang pangunahing nag-sponsor ng Ordinance Number 562S2020. Aming nakausap sa telepono si City Councilor Dr. Joseph Alfie Bonifacio. Iginit niya na nagkaroon ng konsultasyon sa 33 barangay ng Angeles City at ang ceiling rate ng Collection of Barangay Business Clearance Fee ay base sa napagkasunduan ng Liga ng mga Barangay. So actually, nagkaroon kami sa mga liga ng mga barangay and then we determine what is, kasi di ba sabi sa batas, reasonable fees, tama? Yeah. So when the reasonable fees, in Angeles City kasi iba-iba ang mga barangay ordinances ng mga revenue code ng mga barangay, no? At minsan pa yung mga barangay may mali kasi nagtatak sila. Nagsiset sila ng tax getting the gross of a business that would be double taxation. Ayon kay Bonifacio, ang Barangay Balibago lamang ang sumusuwag sa ordinansang naibalangkas ng konseho. Iginiit niyang kailangang aralin ng mga barangay officials ang local government code na anyay may limitasyon ito sa kapangyarihang magbuwis. Imagine if you will tax also the barangays, parang na po silang munisipyo. Naintindihan niyo po yun. Yeah. Kahit tignan niyo po, ang pwede lang pong i-tax ng information, ang pwede lang palang i-tax ng mga barangay is 50,000 and below. Mga sari-sari store lang. Kahit tignan niyo po sa local government code. Samantala, sa aming pagkonsulta sa tax expert na si Attorney Jetro Sapariaga, mayroon umano kasing magkakaibang buwis at hindi po pwedeng magkapareho ang nature of transaction ng mga ito. For instance, iba-iba kasi ang nature ng taxes eh. May income tax, mayroong business tax. Hindi pwedeng parehong business tax. Isang transaction, parehong business tax mo sisingilin. Nature ng probinsya ang mga mag-tax is hindi na, ng local government na mag-tax hindi na to tax ang National Internal Revenue Code. Ibig sabihin yan, yung power nila mag-tax ng bawat local government unit, yung mas malaking local government unit excludes the lower local government unit. Paolo G. Santos, CLTV News.